Sa mapagpalang araw ng umaga po ng linggo ito, muli ay may nagagalak at sa umaga nito ay kasama ko ang ating mga kapatid at masabuhay upang sumamba at mag-aral, maglingkod sa ating Panginoon. At bagamat marami pa po tayong wala sa mga oras na ito, ay naghanda ako ng isang pag-aaral na nauukol sa tinatawag natin church practice po natin. Noong mga nakaraang mga pagtitipon, na sa tuwing ako ay tumatayo po dito, ay gumagamit ako ng ilang mga paksa para sa aking tinatawag na sermon. At this very point, ay gusto ko naman maging bahagi ng isang Bible study naman po. Okay. So, kung mapapansin nyo, ng mga nakaraan, ang aking paraan, ang aking paglilingkod ay sa paraan ng pagbibigay ng mensahe o sermon. At ngayon naman po, ang format na ipakikita ko naman ay yung pag-aaral o tinatawag nating Bible study. At kung mapapansin niyo po sa atin, sa ngayon, na ating ginagawa sa ngayon, ay isa na lang ang tumatayo yata sa atin dito. Meron po ba tayong Bible study pa or sermon agad ang ginagawa natin? Kasi sa ilang mga kongregasyon na meron pa tayo, kadalasan isa na lang ang tumatayo mga tagapaglingkod. Diretso na po from Bible study up to sermon. Okay po, maiintindihan po natin yon kasi po sa kapulungan ng ating mga tagapaglingkod, lalo-lalo na ng mga kalalakihan. Ngunit ang Bible study po ay, ang sermon ay both common ministry practices po sa lahat ng mga Christian communities. So, madalit salita po, kapag sinabi po both Christian practices, common ministry practices, ang ibig sabihin po yun, dapat yun ay isinasagawa maaaring sa loob ng kongregasyon ito sa oras ng pagsamba or maaaring sa iba't ibang kaparaanan. Ngunit ang nakakalungkot nga po ay hindi lamang tayo dito sa ating kongregasyon ang kinukulang o kinakapos ng mga tagapagturo. Kung kaya diretso na tayo kung minsan na mula sa paraan ng pag-aaral na tulad nito, kasama na ang Bible study, nakasama na rin po yung tinatawag na sermon. Nababasa po natin sa ating sa banal na kasulatan na kung saan ang Bible study at ang sermon ay dinidefine o binibigyan ng pakahulugan sa magkaibang kaparaanan, na kung saan parehong ito ay ginagamit upang i-convey ang religious or spiritual messages para sa ating lahat. But both sermons and Bible study, they have their own distinct characteristic and purposes. Okay. Babanggitin ko lamang po ang pagkakaiba ng tinatawag na Bible study at ng sermon. Sa ating banal na kasulatan po, malinaw na tinuturo at madalas sinasabi po dito, okay, kapag may mababasa ho kayo, marami kayong mababasa, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ. Una pong binigyan ng diin. Ito pong sa Acts 28:31. Dito po sinabi, preaching the kingdom of God. Binigyan ko ng highlight yung salitang teaching din. Ibig sabihin po, magkaiba yung salitang preaching at yung tinatawag nating teaching. Sa Tagalog, na pinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay ng buo na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan, walang sino man nagbabawal. Kung kaya ito ang naging practice
ng lahat ng mga kongregasyon, regardless po kung ano ang kanilang mga kinabibilangan. Patuloy pa rin po na kung saan ay nais kong maglatag sa inyo ng ilang mga chapter and verses na nagpapakita at nagdi-define, lalong-lalo pa ng panahon na sa ang ating Panginoong Hesukristo nang siya ay patungo sa Galilea. Sinabi dito, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel. Magkaiba pa rin po, teaching and preaching or proclaiming. Tuloy po natin sa Mateo 11:1. And it come to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach. Hindi po sinabi dito na to preach and to preach. So magkaiba po yung salita to teach and to preach. Kalagdagan po para makita natin sa Lucas 21, which says, si Jesus nang siya po ay nagtuturo. Okay, sinabi niya dito, Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel. Marami tayong mga mababasa po sa banal na kasulatan na kung saan magkahiwalay ang salitang teaching and preaching. Patuloy po, nung si Paul at si Barnabas, okay, ay nagtuturo din po at nangangaral ng mga salita ng ating Panginoon. Sa madalit salita po, preaching cannot mean the same as teaching. Mayroon pong slight difference po natin dito. Kung susundan po natin yung original na Bible, na kung saan ito po ay nasa salitang Greek, the word teaching, okay, the word didasko, o yung tinatawag natin pong to teach, ang ibig sabihin po ay to instruct, samantalang ang salitang keriso, o yung evangeliso, yun po ay ibig sabihin sa English ay to announce, to proclaim, or to preach. So makikita po natin ang dalawang magkahiwalay na definition. Pag sinabi po natin didasko, ibig sabihin to teach po yun. Ang ibig sabihin sa ating English term, pagtuturo o to instruct. Samantalang ang evangelism o yung tinatawag po natin keriso, yung po yung kung paano i-announce or to preach, proclaim the word of God. Bibigyan ko po kayo ng pagkakaiba sa isang simpleng kapalaanan kung paano nagkaroon ng kaunting pagkakaiba ang Bible study versus sa sermon po. Una, binigay ko sa inyo ang definition. Kung ano ang definition ng Bible study, which stands for teaching, while the sermon stands for the preaching. Sa definition po, the Greek word didasko ay hinango upang ipaliwanag na ang ibig sabihin po ng Bible study ay yung tinatawag na to teach or to instruct. In other words, when we are talking about teaching, we are dealing with more education or educating the one person. Pagdating naman po sa tinatawag na definisyon ng sermon, ito po, gaya na nasabi ko kanina, okay, ang keruso, ang ibig sabihin po ay to announce, make known, or proclaim aloud.